Hi Scorpio, 2024 Yearly Kapalaran Horoscope, Tarot Scope Reading. Ito na, ang inyong pagbasa. Haharapin na natin today. You can share this with your Scorpio friends and family, jowa, shota, o ilang taong malapit sa inyong mga puso na Scorpio rin at mahilig makinig sa kanilang mga horoscopes. Feel free guys to share this video reading para sa kanilang gabay na mensahe for this new year, 2024. So, I know, one zodiac sign at a time po tayo, para sa ilang nag-iintay, sa ilang, mga natitira pang signs, no worries, haharapin po natin ang bawat isa. At for now, ito na nga po tayo, para sa mga Scorpio. Okay, so itong ilang deck of cards na ating gagamitin, ay akin muna pong ilalagay sa gilid. Medyo nagbabakal na naman tayo. Bilang live na live po tayo, wala nang edit-edit to. Wala nang mekos-mekos, diretsahan. Bukod sa minsan kung napupunan nyo guys, hello sa mga narito, mga nasa live. I know, kasi merong isang nag-comment, parang iba yung boses natin. Minsan, pero kasi itong nakaraan talagang sinisipon-sipon tayo at inuubo. Kapag sa mga usual video uploads natin, parang ang bilis ng boses ko. Pero itong sa live, ito talaga. Ayan, yan talaga yung aking boses. Pero pag sa mga video uploads natin, medyo bibilisan natin ang bahagya. Para sa ilan na nababagalan. At lalo na pag sa longer videos yung uploads natin. Medyo inuurong lang natin ang bahagya para hindi kayo mainip. Okay, pero ito talaga, medyo mabagal talaga magsalita si Moonchild. Patawarin, ang mahalaga ay naipaparating natin ang mensahe. But anyway, ang daming chika ni Moonchild. Pasensya na po sa ilang ingay na pwede nyong marinig. Pero ilalaban natin ito today. Ayan, may ilang distractions, pero manlalaban tayo dyan today. Okay, sila doggies. Okay, Scorpio. Scorpio 2024. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Scorpio, mensaheng gabay lamang po. Scorpio, message. Scorpio 2024. Anong maiwan natin para sa mga Scorpio? Uy, may umangat na isa. I know sa live guys, hindi na ipapakita yung pag-shuffle o yung ilang cards. Pero no worries. Upload po natin ito. Kasi medyo struggle. May ilang dito. Camera. Pero ayan. Naway okay lang sa inyo kahit nakikinig lang muna kayo ngayon. Okay. Scorpio 2024. Pa isa-isa yung umaangat. One card at a time. Okay. Scorpio. Para sa mga Scorpio na maaring makapakinig nito, anong maiwan natin para sa kanila? Ayun na. Parang narinig niya yung sinabi ko na isa-isa ang bumabagsak. Ito na, kumpul na yung iniwan. The Five of Swords ay narito. The Queen of Cups. The Ten of Pentacles, Reverse. The World ay narito. The Empress card. Uy, the Three of Swords is here. The Six of Pentacles. The Six of Swords, so lagay lang natin siya dito. And the Knight of Cups. Okay. So, okay. Bilang nakita ko tong guys, hindi ko ito tatamisan, pero naway, ito ilang message na ating makikita or masasabi ni Moonchild, hindi ko po ito tatamisan. Pero naway, wag lang din po lalaliman. Okay? As usual, mensaheng gabay lamang po. 2024 Scorpio, pagdating muna tayo sa usaping love life. Buhay, pag-ibig, relasyon, querida, kabet, charot. Hindi. Kasi Three of Swords ay narito guys. Ito hindi natin nilalahat. Just only take what resonate. Yung na-mention ko na kabet, charot. Meron kasing indication dito ng third party, third wheel situation. Ulitin ko po, hindi kailangan ang klinin nyo yung bawat mensahe na na-mention ni Moonchild sa realidad. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, ay may kanya-kanya tayong hinaharap. Okay, na kapalaran. Pero for some of you, may ilang struggle, may ilang, eto very normal sa isang relasyon, kagaya niyan, parang kina-clarify tayo ng mga doggies na
kailangan nating mag-pause ng bahagya. Wait lang guys, babalikan ko kayo. Okay, ayan. So, sana kumalma na ng tuluyan ang mga doggies. Parang na-trigger sila dun sa na-mention ko na third wheel or third party situation. Hindi naman kailangan, uulitin ko, ay umayon sa inyong sitwasyon. Other indication yan actually, the Three of Swords. Sa live natin, papakita ko. Three of Swords is here. So, kita mo naman. So, medyo hindi buo ang puso. So, definitely merong pain na again, very normal sa anumang sektor actually ng buhay natin. Andyan yung ups and downs. Andyan umangat yung emotions. Yung hindi pagka-okay at one point ngayong 2024. Pero other messages, kung hindi man mag-apply na merong something extra na pumasok sa relasyon. For those na nasa isang, attached, couples, then maybe, yung struggle na ito, lang naman, kung miscommunication, or meron kayong misunderstanding, at one point na, again, very normal po. Ito ay mapapanghawakan naman. Sabi nga nila, na idadaan ng mga bagay-bagay sa mabuting usapan. The Empress card, actually, ang ganda nito. Parang medyo 50-50 pa nga. The world is here. This is a great sign. Katabi-katabi naman niya, oh. The Empress, the world. Ito ay maaaring isang test, at one point, parang hindi rin kayo nagbabalanse kung paano, or kung sino yung nagbibigay, or higit na nagbibigay. Merong hindi pagsabay. Na ulitin ko ay, lahat naman halos ay dumadaan sa point na yan. Yung problema. Pero sa true lang, okay, the Empress, may pag-spark sa inyong mga love life. Regardless dito sa ilang sugat na nag-appear sa inyong barahan, sa sugat ng inyong mga puso. Pero puso pa rin yan, okay? Kahit na minsan nagkakaroon ng ilang sugat. Pero ano pa't gagaling, mapapahilom. Pero may pag-spark talaga. The Empress signifies love, okay? So for some of you, maring hindi posible na maramdaman nyo. Okay, na parang suddenly, it's magic. Wow! Merong mamumulaklak. Or kikinang ang inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig. So, sana all na lang kami. Napansin ko kasi ang mga bulaklak na narito. The Knight of Cups, regardless kung ito ay naka-reverse, maaring merong ilang delays lang dito. Or kabagalan. May pamumulaklak ng inyong mga love life. Scorpio. For single, maaring para sa ilan ay makita nyo na or matagpuan nyo na yung taong masasabi nyong destiny this year. Parang naiiba ang boses ni mo dyan. Parang may something sa boses ko ngayon. Anyway guys, pero yung someone na ito, minsan late lang pero hindi posible. Itong someone na ito, if ever mag-apply, for some of you single, pwedeng masabi nyo sa inyong mga sarili na ito na yun. Ito yung matatawag nyong girlfriend or boyfriend material. Kita mo naman na may pa-flowers. Okay. Pero, actually, para sa ilan, hindi lang boyfriend or girlfriend material. Manaraw mo siya material. Pasensya naman, minsan tayo ay nabubulol-bulol na. Pero, for some, parang sabi ko nga magical this is it, pansit. So, mas malalim pa dun yung pakiramdam. Maaring yung pakiramdam ay husband or wife material na yung dating. Kapag nakita mo na or mapagtanto mo na, ay ito na. Okay, siya na si the one. Kasi, may impress kayo The Empress, the world guys, this is a great sign na maganda yung potential. Again, nasa usaping pag-ibig, relasyon pa lang po tayo. Naiwan ko to kasi maaring malaan nyo na. Kumbaga, malaan nyo na yan sa paraan na alam nyong tanggap kayo. May impress sila sa'yo o may inspire kayo. At maaring masabi nyo na ito na talaga si the one. Again, maging ano pa man po ang katayuan or status ng inyong buhay, relasyon, may magandang potential. Positive possibilities, guys, ang naghihintay para sa inyo about your love life, Scorpio. Pero,
Eto na naman tayo sa pero guys. Ang ganda na nung unang sinabi ni Moonshot. Bumawi na nga tayo, ano. Pero sa true lang, di ba guys, sa anumang sektor, andyan yung ano, walang perfect. At one point ngayong taon, sa inyong mga buhay relasyon, sabi ko, andito yung kahit para bang minsan ang hirap i-deliver ng message mo siya, paano na to. Kumbaga, parang merong ilang puwang, may ilang kakulangan kayong maramdaman mula sa kapareha. Especially for those na nasa isang relasyon. Merong difficulty ako nakikita, to be honest. Okay? Pero kung single man kayo at hindi yun mag-reflect, syempre paano? Huwag nating ipilit. Single nga tayo. Pero, maaring ito po ay mag-apply sa inyong partner in business or partners in life, ganyan na matatawag, or partner in crime, especially kung meron man kayong bubuing decisions ngayong taon na syempre pa, bilang ito nga po, ano, kapareha, or kapartner mo sa yung trabaho, negosyo, napakahalaga, guys, na, sabi ko, magkasabay, na nagko-compromise kayo, sabay kayo at nagkakasundo. Kasi meron ako 6 of Pentacles, reverse. At dito, maaring merong pagsakit pa ng ulo, merong stress na normal naman. Kahit si Moonchild ay nakakaramdam niyan. Halos everyday nga, char. Pero nalalabanan, nakakayanan, mapangahawakan, Scorpio. Maaring sa isang punto lang yan, ngayong taon, huwag nating lalaliman, okay? Maaring hindi lang kayo magkasundo sa isang desisyon or pag-aksyon, or sa isang investment ito, or agreements sa inyong pagsasama, at magkaroon kayo ng disagreements or miscommunication, as I've mentioned, yung ganon. Kahit sa simpleng ano lang po, tensyon sa isa't isa. Pero kumbaga, para sa ilan lang, ano to guys, para sa ilan lang naman po ito, yung maaring test or challenge sa inyong connection test year. So, if ever mag-reflect itong ilang messages natin para sa'yo, Scorpio, yung pinaka-advice na may iwan natin dito is to communicate. Communicate clearly sa iyong kapareha. Communicate with your partner ng mas kalma. Huwag kayong magkasabay or magsabay ng init ng inyong mga ulo. The 5 of Swords ay narito. Guys. Okay? So, communication is the key. Sabi nga nila, ano, sabi ko nga kanina, na idadaan naman ang mga bagay-bagay sa maganda or maboteng usapan. Ano? So, kuha tayo ng advice dito. Para sa unang na-mention natin, parang buhay, pag-ibig, relasyon, ang una nating naiwanan para sa mga Scorpio. Sige, kuha tayo ng message dito para sa mga Scorpio. Unang advice na maiwan natin para sa kanila. Message. Direct message ito gamit ang Angel Answers. Scorpio 2024. Anong clarification natin na may iwan para sa kanila? Ayan. Listen to your intuition. Meditation brings answers. So, dito parang, ito talaga. Meditation brings answers. Mag-reflect, magnilay-nilay sa iyong buhay, especially kung mag-apply itong ilang tensyon na aking na-mention sa businessman or pagdating sa inyong mga romantic or relationship sector. Listen to your intuition. Minsan, test lang yan eh. Sinusubok lang yung inyong mga paraan. Yung inyong pasensya. Okay? So, kalma. Hindi nyo kailangan na bumuo agad-agad ng isang desisyon na hindi pa kayo super nagiging sigurado. Take your time. Take it easy. Iproseso sa inyong mga isipan. Okay, yes, follow your heart, trust your intuition, but at the same time, napakahalaga na pinapaangat mo rin yung mindset. Kung paano mo kasi parang, para mas maging klaro sa'yo yung sitwasyon at hindi lang puro puso ang pinapagana. Meditate and contemplate. Okay, if you believe romance, sabi ko nga po, for singles, especially, well, regardless naman ng inyong relasyon, status, single, in a relationship, married, may pag-spark, andito pa rin yung love. For those na, couple na nasa isang relasyon, attached, medyo nakakakita tayo ng tension na napaka-normal. But
Still, if you believe na andito pa rin naman yung love, kung papaangatin niya yan sa isa't isa, walang imposible. Kung malalagpasan nyo ito actually, if ever mag-apply at one point ngayong taon, itong struggle na ito sa pagitan yung dalawa, higit kayong pagtitibayan, higit kayong magiging successful na couple, sa true lang. Okay? At the end of the day, if you believe, Scorpio, it's up to you pa rin. Wala sa baraha ang inyong hinaharap. Okay? Guidance messages lamang po. Isa pa, ano tayo? Ayan na, ano daw? Moonchild? Nabubulol-bulol na po ang Moonchild. Ang maiwan lamang po ng baraha every time ay yung maaring kondisyon sa inyong sitwasyon. Okay? Pero yung pinaka-resulta, yung outcome at the end of the day ay wala po sa mga barahang ito. Everything still up to you sa huli, Scorpio. Okay? So, kuha tayo dito. Add tayo ng message. Bago ko makalimutan, kasi madalas nahuli ko tong astrology dice. Natataw si Miss Tiny Girl. Hello kay Miss Ana Layugan. Hello po sa inyong lahat na nakaka-tune in sa ating live. Sige, pati ako ko guys. Nadadala ako sa mga nagkakabulol na tuloy tayo dito. Pero, sige. Tayo. Itong gamit na, ayan. Bumagsak na agad. Uy! Ayan, bilang may nag-text na naman tayo dito. Taurus, sign of Taurus. Actually, ito regardless of the sign. Pero, Scorpio and Taurus, papunta yan sa marriage na usapan. So, maaring nag-highlight, Taurus energy, okay? Taurus and Scorpio is all about marriage, partnership, relationship na sobrang nakarelate sa ating reading today. Okay, at pa tayo dyan. The Sun in the 9th house. So, definitely, meron kayong aral na mababaon ngayong taon sa isa't isa. Pangatin nyo yung enerhiya na malalagpasan, anumang pwedeng iba to sa inyong buhay relasyon, Scorpio, this 2024. Stay positive. Optimistic lang. Okay? Na hindi madali, I know, pero ano pa? Makakayanan. Ito yung mga, stay positive. Pangatin nyo yung energy nyo na kaya nyo mapanghawakan ng mga bagay-bagay. Anumang sitwasyon or struggle ang iba to sa inyo ng mundo ngayong taon. Patuloy na may paggalaw sa higit na practical. The world. The ninth house in astrology is all about travel. The world ay narito. So, maaaring meron pag-travel. Kahit sa simpleng plano or ideya ito na pag-angat sa inyo, individually, hindi man kayo nasa isang relasyon, maaaring, ayan. Okay. So, sige. Add pa tayo ng ilang tarot. Bilang parang na-mention ko na yung lahat dito. Para meron pa tayong ma-adapt na ilang bagay-bagay. Okay. So, medyo kumalma ng bahagya. Sana makisama na sila. Okay. Scorpio, I know may ilang ingay. Pero itutuloy, ilalaban natin ito ngayon. Add tayo ng ilang messages pa para sa inyo. Actually, meron akong i-add dito na hindi ko na-mention pagdating sa relationship. Na later on na. Okay. Add muna tayo. Ano pang ma-add natin para sa mga Scorpio na nakikinig ngayon? 2024. Scorpio. Message. Scorpio, ano pang may ayan, kita mo na. Ang dami nila. Talaga excited ang mga cards na hindi mo mawari, Scorpio. Kakaiba ang gabi na ito. The Wheel, the World, Reverse, the Fool. So, kunin lang natin yung pinakababagsakan. Medyo marami yung ito. Scorpio, ayan. Okay, ayan na. Add lang tayo ng, Queen of Swords. Add lang po tayo ng iba. 5 of Wands, Reverse. Okay, so parang about sa travel, if ever, for some of you, tinabihan niya pa yung Knight of Swords. 6 of Swords. Reverse. So, meron tayong ilang reversal coins na nakuha Scorpio, pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. At ito yung na-mention ko kanina kung aking i-relate ito about love, single, kung naiinip na kayo, maaaring merong ilang delays, mapatravel man ito, or usaping love life, may ilang kabagalan. Pero ano pa't makakarating kayo doon? Patience. Okay? Maring hindi lang ganun, eto diretsahan. Smooth yung ilang transaksyon, agad-agad. Siyempre pa, kailangan dito pagkatiwalaan nyo yung bawat proseso na inyong pagdadaanan.
there are always ups and downs sa buhay, diba? Lalo na sa sektor ng relasyon. So, ulit, syempre, kayo lamang ang higit po na makapagsasabi. Pero again, isa sa magbibigay diin sa inyong buhay ay ang sektor ng ito, relationship, and also travel, na umangat na rin dito. Relasyon, pag-ibig. So, pangingibabawan kayo rito ng inyong mga puso, kahit pa may ilang sugat. Okay, ito, the Three of Swords, na aking na-mention kanina pa. May ilang, ito napapahilom naman ang mga bagay-bagay. Unti-unti, ito isang proseso rin. Pero dito yung puso at pagmamahal. Ano mang ups and downs ito, ulitin ko po. Yes, may ilang delays, kabagalan, relasyon, travel. But I feel that life will go a lot, kumbaga smoother. Matatawag mong mas okay than last year. Last year, ito. Or nitong mga nakalipas na buwan ng taong 2023. Or nitong mga nakalipas na yugto ng iyong buhay, Scorpio. Mas okay yung flow this year. Okay, i-claim na natin yan. Kung ang ilan sa inyo ay dumaan na, if ever, lalo pa, kumbaga, nalagpasan nyo na ito eh. Nag-apply na yung moonshot, nag-apply na yung third party, third situation sa relasyon namin. Then, ito na, yung ilang challenges na aking na-mention, especially nitong mga nakalipas na buwan nga, or ito, taong 2023. Then this year, mas makakaramdam na kayo ng higit na comfort and security sa inyong relationship. Tiwala lang. Okay? Actually, for some of you na pinagtibay na ng panahon at ng ilang pagkakataon ay maaring makatanggap ngayong 2024 ng love or even marriage proposal. Bakit mo nasabi, Moonchild? Kasi the world, ito pa lang yung indikasyon na hawak niyo ang mundo. Nasa inyo ang mundo. The Empress Card. Merong celebration. Kung hindi man para sa ilan, okay, pipiliin nyo ng, kumbaga, lumagay sa tahimik, magsama sa isang bubong, at makabuo na ng sariling pamilya. Ito yung i-adapt ko, sabi ko kanina na, parang maayon sa ilang kuting na umiiyak. The Empress Card, kung hindi ko man na-mention, this signifies pregnancy, children. Ito po, hindi isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo, pero maaaring merong umusbong, merong mabuo, merong baby blessing for some of you. Okay? Huwag nating ipilit ang sitwasyon na hindi para sa atin. Dahil sa realidad, tayo po ay magkakaiba ng tinatahak na landas. Ayun, ang gusto kong i-add up, kung hindi ko na banggit kanina. Or, speaking of buo, or merong mabubuo, kung hindi ito mag-reflect sa'yo, Scorpio mismo, then maaaring ito po ay mag-apply sa ilang relasyon sa iyong buhay. Merong mag-a-adopts na family member, okay, why not? Lalo pa kung dito yung kahilingan, hindi po imposible na merong dadagdag sa pamilya. And speaking of buo pa rin, or bubuo na ng sariling pamilya, if attached, or married na kayo, kasi I've mentioned na meron pa itong ilalalim ang inyong connection, especially when it comes to physical affection, or sa usaping sex, kasi nga, eto, merong magbubuo bata-bata, paano ka ginawa? Ayan. Sumasang-ayon po, mga doggies, kanina pa sila. Ayan. Sabi ni Miss Tiny Girl, ayan, i-mention kita sa ating recording ng cam. Diyos mio, Marimar sa baby. Hindi rin imposible yan, guys. For some of you, lalo na kung ito na yung hinihintay nyo as a couple, or nag-i-expect na kayo ng iyong kapareha, na makabuo ng baby this year, wala pong imposible na may daragdag sa inyong family member. Okay? Okay. Ano pa bang may adapt natin dito? Ano po yung hindi ko na-mention? Tulungan nyo ako, guys. Medyo naghahang na ang Moonchild. Pag-ibig, travel, so career. Tama ba? Oo. Hindi pa natin napag-uusapan, pero parang haba na ng reading natin. Dahil sa ilang pag-stop natin, nagpo-pause ang Moonchild dahil sa ilang ingay, pasensya na po. So,
kung i-relate ko ang mga ilang bagay-bagay dito, Scorpio, pagdating naman sa usaping career, trabaho, or negosyo, or ano man itong inyong pinagkakabalahan, pinagkakakitaan, ipasok na rin natin dito ang usaping pinansyal. If ever po at one point ngayong taon ay mangailangan ang ilan sa inyo ng pondo bilang the Six of Pentacles ay narito, Five of Wands. Kumbaga, mangailangan kayo ng pera sa mas praktikal na inyong gagamitin or pwedeng paggamitan sa isang bagong negosyo or produkto, yung ilang kasangkapan na kailangan nyo or anumang purpose nyo sa pera. Kung saan alam nyo kayo ay may kita or meron pa kayong makikita palalo or merong grow. May mag-grow financially. I see with your cards na full support kayo rito ng mundo. The world ay narito. Or the universe rather. Char. Hindi. Kumbaga, hindi kayo dito nag-iisa, Scorpio. May handang maghatid tulong para sa inyo. So, ano man po itong paraan na ito, okay? Halimbawa, kailanganin nyo talaga ng income. Hindi imposible for you guys ang suporta mula sa ibang tao or sa ilang tao sa inyong paligid. So, sa mas practical po sa part na yan, maaaring mag-loan ang ilan sa inyo sa isang tao or even sa bangko or sa ating gobyerno sa mas practical pa. Isama na natin yan, okay? Isama na natin yan, guys. Kasi dyan din may usaping pera na involved. Pwede rin, Pero syempre pa, sabi nga nila, kung nanaisin, may paraan. Minsan, kailangan lang din po nating magtanong kung narito talaga ang kagustuhan, the Queen of Swords, the Fool, no worries. I feel na magiging smooth naman, magiging maayos ang ilang bagay-bagay or transaksyon. Ayan, transaksyon na pwede niyong pagdaanan. Mapapera man, travel na na-mention ko kanina, or buhay relasyon. Kahit paminsan, merong ilang delays, glitches, no kabagalan na ito ng buhay. Ito ay maharap nyo. Ito ay matutugunan. Or para sa ilan, okay, maaari rin namang effortless lang ito, kumbaga kusang papasok ang biyaya para sa inyong pangangailangan. I-claim na natin yan. I-claim nyo na yan, Scorpio. Especially para sa ilan na meron na talagang, kumbaga, hinihintay na pera. Halimbawa, ito ay mula sa pagkakautang sa inyo. Then, asahan na natin ito. I-claim mo na talaga ito. Gaano man po ito katagal na hindi na ibabalik sa'yo. Pero, parating ito sa'yo ngayong taon, Scorpio. Okay? So, hindi tayo ng advice about dyan. Para sa mga Scorpio, career. Buhay, career, pera. Yung ating napag-usapan. Para sa mga Scorpio, anong maiwan natin? Ayan. Medyo maraming, talagang ang daming bumabagsak. Yung pinaka-exact message para sa mga Scorpio 2024, be bold and make the first move. As I've mentioned, minsan kailangan lang din natin harapin ng may confident, ng may tiwala sa pwedeng proseso or ano man itong argumento or desisyon, pag-aksyon na yung gagawin. Minsan kailangan lang din natin mag-approach or magtanong, mag-usisa. Wala namang masama. Maganda nga na nakakapagtanong tayo. Be bold, be confident, and make the first move. Mula dito sa ilang napag-usapan natin about your money or career sector. Okay? Okay. So, add pa tayo ng ilang message. Scorpio 2024, may umaangat dito. Truth. Sige, ayan. Communication. Sabi ko nga po, communication is the key. Ano man itong umangat na katotohanan? New beginnings. May ilan pang bagong simulain ang naghihintay para sa inyo. Okay, eto meron akong i-add. Bilang may pagsakit dito ng ulo. Physically, tapos Three of Swords, narito rin. Physically, emotionally, or even spiritually. When it comes to health, hindi po isang health advisor or medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang tayo. Pero, munting paalala muna po. Munting paalala ni Moonchild lang ito. Pero, may paglaya rin akong nakikita sa part na ito para sa inyo. The Six of Swords ay narito. The 6 and 5 of Swords actually. Pero yung isa ay
reverse. Meron na kayong tatalikuran dito. Itong ilang nakakapagsakit or nakakaiwan ng sakit ng ulo sa inyo, palalayain nyo na ito sa inyong mga sarili. Ito hindi kailangang laliman. Ano po? Naaring ano lang to. Maaaring makalaya na kayo from certain addictions or bad habits na parang nag-hold back kayo. Na parang ayan. Guys, this one is in reverse. This time, palalayain nyo na yung inyong mga sarili sa part na ito. Yun bang animoy? Parang ang hirap pakawalan. Ang hirap pigilan ng nararamdaman. Or ang hirap talagang pigilan. Ito mula sa usaping relasyon, sitwasyon, bagay, or even yung mga ini-intake nyo na inumin or pagkain. Ayan. Biglang pagkain na naman. Si Moonchild. Pero yung mga unhealthy habits natin, ayan, na napakahirap i-let go. New beginnings. Truth. Haharapin niyo yung alam niyong totoo at tama, wasto. Marahil, kaya lumabas ang indications dito to let you know, Scorpio, na kaya mo. Makakaya mo. Tulungan ang sarili, lalo na po kung alam mo na, alam mo naman, kasi truth, guys, andito. Alam mo naman na, ikaw lang din yung nagsasuffer dito, kumbaga, or nahihirapan. Harapin mo ang katotohanan ng may buo ang loob, na may buong loob, ng may confident, with a heart. Sa mas practical, for some of you, again, hindi po ako isang professional na doktor. Pero, di ba, sabi ko nga, may paglaya, may pag-let go, or pag-alis na, pwede maganap sa inyong buhay. Life in general. Tayo po ay general message. So, para sa ilan, maaaring meron kayong ipapaayos talaga. Or ipapatanggal sa paraan na hindi na kayo nasasaktan. The Three of Swords. Okay? So, sa mas practical, possible for some of you na mag-undergo treatments or surgery this year. Ito po ay hindi naman kailangan mag-apply sa'yo mismo agad-agad. Okay? This is a general message. Again, just only take what resonate. Pero anumang sektor ng buhay ngayong taon, Scorpio, wala kang higit nakakapitan ng pinakamahigpit sa mahigpit, kundi sa kanya. Sa iyong fate. Maaaring kusa rin itong umangat para sa ilan kung saan ay mas may paglalim yung koneksyon na meron ka sa kanya. No matter what your religion. Sa true lang bilang water, Scorpio ay napaka-natural. Natural na ito sa inyo, kumbaga. Pero mas magiging malakas pa. Ayan po, mekos na. May ilalakas pa, Scorpio, ang inyong mga pakiramdam. Or kung paano kayo makiramdam. You will be highly intuitive and for some, very spiritual ngayong 2024. Para sa ilan, hindi po imposible na mapagdesisyonan na pumasok sa ilang groups or community kung saan alam mo sa sarili mo na higit mong mapapalawig. Naalala ko kasi yung 9. Ito, sa astrology dice. 9th house of travel kasi yan. At napakalawak rin po yan. Pwede yan sa ilang learning spa, religion, or education. O yun na nga yun, Moonchild. Kumbaga parang, kung meron man kayong community kung saan ay higit mong mapapalalim or ma-enhance yung iyong kagalingan or kaalaman, mentally, emotionally, and spiritually. May ilang bagong simulain pa para sa inyo. Ngayong bagong taon, 2024, Scorpio, kuha na tayo ng pinaka-final words, wisdom. Pinaka-exact words, payo. Para sa mga Scorpio, may umangat dito. Justice, transformation, and strength. Ang ganda. Justice, pangingibabawan kayo. The truth ay narito. Paangatin nyo yung katotohanan sa inyong sarili. Bubuksan nyo na ang inyong mga mata. Wala dito sa parang nahihirapan kayong paglaya. Ayan. Deserve nyo yung hustisya. Deserve nyo yung balance sa inyong buhay. Yung peace of mind. Para sa mas ikalalakas nyo pa. Tanggapin nyo yan. Yung strength. Dahil meron kayo yan. Okay? And transformation.
Patuloy na merong transformasyon physically, sa ilang na-mention ko, financially, mentally, emotionally, and even spiritually. Para sa inyo, ngayong bagong taon, Scorpio.